meron tayong overtime ngayon mga idol, isang Union rice cooker 700 watts yung specs nya. So tinanggal ko na agad guys yung cover para hindi tayo ganong humaba sa ating video. So ayan guys yung specs nya, yan 700 watts. So ang problema nito guys, puro cook, ayaw niya mag-warm. So ang gagawin natin, plug in natin. Yun yung sabi ni sir na dinala kanina sa bahay kaninang umaga, kaso hindi natin nagawa dahil may importante tayong lakad. So ngayon natin in-overtimean habang naka-duty tayo sa ating night shift na duty. So plug in natin guys. So ayan guys, oh. So tama nga yung sinabi niya, naka-cook. So sa mga ganito guys na mga rice cooker natin, ang normal operation natin sa ating rice cooker, dapat once na i-plug in natin siya sa ating mga outlet, dapat makikita natin dito na naka-warm agad siya. Once na nilagyan natin ng load dito sa loob, yung pinakakaldero niya, tapos binaba natin ang switch niya, nakaganyan siya, nakababa, bago lang siya dapat mag-cook. So dapat yan ang normal operation ng ating mga rice cooker. So sa ganitong issue guys, so ang pupuntahan natin ay ang tinatawag na thermostat. Ito guys, thermostat switch na tinatawag. So ito yung madalas na naging problema ng ating mga rice cooker. So ito guys, na continuation pa rin ito ng ating ginagawa. So dinugtong-dugtong ko na lang yung ating video dahil sobrang haba ng ating video. So ayan, nagpalit tayo guys ng mga wirings. So ito, ayan, sobrang titigas na ng mga wirings nya. So wala na sa resistance guys. Mabuti may naduko tayo, kinuha ko sa bahay. Yan, nagpalit tayo ng mga wiring. So ayan, oh, malambot na yung mga wirings na. Kanina kasi guys, ito parang akala mo bato na sa tigas, hindi mo na siya mabend, oh. Yan, oh. So iba na rin yung resistance nito. Wala na siya sa resistance, sobrang tigas na. So natusta na siya sa sobrang tagal ng gamit. So tapos ito guys, yung ano natin, yung tawag dito, thermostat switch natin. So na-adjust na rin yan siya natin. Tapos medyo nahirapan tayo guys dahil kahit anong linis natin kanina, medyo pabalik-balik pa rin ang problema. So buti naman na gano'n na siya, tumino na rin siya katagalan. So dinala natin dyan sa tiyaga. So ayan guys, kung may encounter nyo yung gantong problema, so una-una, tingnan nyo muna to guys, tanggalin nyo yung screw dito na nakalagay sa kanya, tapos ihang nyo ito. Tapos ang mga contact nya dito, yun, oh, checkin nyo rin nyo guys, dahil sa katagalan yan, nagkakaroon siya ng carbon. So isa rin yan na problema nya, kaya ayaw nyang mag-contact minsan yung switch. So katulad nito guys, oh, kinakalawang na kasi, kaya medyo nahirapan tayo. Buti naman, so bumalik na siya. Yan, magagamit na siya bukas guys. So ipapakita ko sa inyo. So ayan na siya guys, oh. So nag-warm na siya. So kanina di ba puro coke siya. So ngayon nag-warm na siya. So yan, nagpalit lang tayo ng mga wirings, tapos inayos lang natin itong ano niya, thermostat switch. So isasara na natin siya guys, video paggabi na rin. Salamat naman at nagawa kahit pa paano yung pagod natin. Overtime pa tayo guys, okay lang dahil naka-duty naman tayo. So isasara ko lang siya guys, tapos mag-ano tayo guys, actual tayo ng testing nito para makita naman natin. So ayan guys, kung may mga ganito kayong issue sa pamamahay nyo, so sana makatulong yung video natin ito para magkaroon naman ng knowledge yung iba. Lalo na ito guys, ng mga rice cooker, alam ko na lahat ito gumagamit. So kung may gamit lang kayo, kahit screwdriver lang, Phillips screw, so okay na, kahit hindi na kailangan ng tester, maliban lang pag walang power. So pag walang power kasi, una-una natin check power cord. Pag walang power cord,
So, proceed tayo dito sa kanyang tinatawag na yan guys, thermal fuse. So, nakabalot lang yan siya ng spaghetti. Pero thermal fuse ito, yan. Pinulot ko galing dito sa yan, dyan sa kinakain natin. So, ayan, sara na natin. Ang gagawin natin, okay, ilulod natin siya. Ludan natin siya guys ng siguro konting tubig. So ito guys, kita niyo. Naglagay tayo ng konting tubig sa kanyang kaldero. Tapos i-plug in natin siya guys sa outlet para masubok natin yung gawa natin. So medyo mahaba-haba yung ginugol natin dito na oras guys. Yan o, kita niyo. Kanina puro siya cook, ngayon naka-warm na siya. So ngayon ibababa natin yung switch na to para mag-cook siya. Yaw. Warm naman siya. Papakita lang natin yung finished product ng ating ginagawa na rice cooker. So ito continuation natin guys. Yan, nag-warm na siya dahil nag-automatic yung switch niya dahil dito sobrang init na ng ating pinapakulong tubig. So okay na ito guys. Pwede na natin siyang ibalik mamaya sa may-ari. So ayan, ibig sabihin na okay na yung ano natin, yung ginawa. So ito pala guys, ipapakita ko lang. So nag-decide ako nung palitan na lang tong isang buo na thermostat switch niya dahil sobrang kalawang na talaga guys, para ayaw na mag-bounce back ng contact niya. Kaya kahit anong pihit natin kanina, sasara natin siya sagad, tapos bubuksan natin siya ng kalahati, so ayaw pa rin. So kaya nag-decide na lang tayo na palitan. So buti na lang may nakuha tayo dito sa luma na galing sa bahay yan. Nakakuha tayo dyan. Medyo maganda pa siya. Bago pa yung thermostat switch niya. So same lang din naman. So yan. Buti naman umukay na rin siya. Yung pinahirapan tayo kanina guys dahil dito. Kanina nag-warm na siya. Kaso naman hindi naman siya mag-cook pag once na nag-load tayo. Kaya nagpalit na lang tayo ng isang buong ganito. So ayan ang performance niya ngayon. Ito guys, nagpalit na rin tayo nito dahil may parang ano na rin siya. Puro kalawang na rin guys. Ayan. Buti na lang may spare tayo na isa. Ayan. So sa mga ganitong issue, dapat talagang palitan na natin para sigurado. Para wala nang balikan guys. Kita nyo naman puro kalawang na. So maaari siguro sa sobrang tagal na hindi kaya nababasa. So ano pa lang guys, sorry, konting tip lang pala guys, no? Pag once na naglagay tayo nito ng kaldero, dapat punasan muna natin ng maayos yung katawan niya, lalo na yung bandang ilalim ng kaldero natin bago natin ilagay dito sa ating rice cooker, no? Para iwas kalawang katulad nito guys. Kitang kita nyo naman, puro kalawang na siya. So yan yung madalas na naging problema pag kinakalawang to. So ibig sabihin dalawang bagay lang yan. So sobrang tagal na o nababasa siya, no? Kaya dapat punasan natin ng maayos bago natin ilagay dito sa kanyang pinaka housing niya, no? Para iwas tayo sa kalawang, para tumagal-tagal yung unit natin. So far guys, okay na rin yung ano natin, yung unit. So yun lang guys yung hiling natin, no? Sana makatulong yung video na to guys sa inyo, sa lahat ng mga viewers natin dyan. So ayan, share lang tayo ng konting kalaman. So hindi natin pagdadamot yan dahil napakaliit lang guys na bagay. So yung hiniling natin sana
paki-subscribe naman po sa ating YouTube channel kung nagustuhan nyo yung video na to. Paki-like, comment, and share naman po. Yun lang yung iniling natin sa inyo mga idol. Maraming salamat po. I hope na makatulong tong video natin guys, no? Pwede nyo na tong gawin guys sa inyo kung meron kayong mga sirang rice cooker na ganito ang problema. Pwede nyo nang gawin guys. Hindi nyo na kailangan magpatawag o magpagawa. So tipid tips guys kumbaga. So ayan, thanks for watching mga idol. God bless po sa ating lahat.